Nasa Cebu tayo, pre. So, bakit nga ba nasa Cebu ako ngayon? Kasi pinatawag tayo ng isang client natin na from Manila pa talaga. From Manila pinapunta tayo dito sa Cebu. And may kailangan silang works. Man. So, yun nga, no? Ine-edit ko yung video ngayon. Tapos, na-realize ko, wala palang context to kung saan na ako papunta. Basically, pinuntahan ko yung client. Nag-meet muna, nakipag-meet muna ako. Tapos, yung next clip, papunta ako sa next meeting ko. Nag-set ako ng appointment yan. Siyempre, pagpasensyahan nyo na, baguhan lang eh. Okay, yun lang, bye-bye. Nandito na tayo sa Hotel Elizabeth. Punta natin si Sir Eduardo. So, ayan yung hotel. Short meeting lang naman to. Tama ito ngayon. Ano yan, entrance? Morning po. So, andito na tayo. Naantay ko lang si Sir Sanggol and may meeting lang kami. Yun lang. So yun guys, tapos na yung meeting natin kay GM ng Hotel Elizabeth. Ganda meeting kasi I've learned the inside and out of the hotel industry and resort industry dito sa Cebu. And yun, siyempre gagawa natin ng diskarte kung paano natin ma-utilize yung mga new knowledge na nakuha natin. Ngayon, iikot na muna tayo, hanap ng mga supplies, and maya-maya pahinga kasi tonight is going to be our second night basically. Kagabi hindi ko lang na-videoan kung ano yung ginawa. Pero tonight is the second night and I will document kung ano yung gagawin nating works doon sa New Star sa isang luxury shop at Cebu City. Thanks. So ngayon susunduin ko na si Super Mac. Nasa pier na siya ngayon, kalalapag lang. Kadadaong lang. Tapos didiretso na tayo sa site para sa second night natin. Alright. Ano, nandyan si Super Mac ngayon, naantay na lang na makalabas. Laki din pala talaga nitong ano na to. Ang laki nitong tugong na to. Uy, ayaw mag-focus din sa barko ah. Yo. Naantay na lang. Kaya kailangan ng porter talaga kasi mabigat yung mga gamit na dala. Sa bakal na natutok. Yan. Na tayo sa New Star. Inaantay na natin makapag-start na kasama na natin si Mac. Mamaya makikita nyo siya. So basically New Star is one of the most, if not the most prestigious hotel and resort and casino dito sa Cebu City. So it's an honor na
kumbaga makagkaroon tayo ng isang project with one of the luxury shops dito na tayo ang gagawa at magpapaganda. Kasama na natin si si Super Mac. Andito na. So si Mac ang magiting na magiging head ng mga works natin dito sa Bulgari. Pero ipapakita ko talaga yung process mamaya pa kasi may mga gumagawa pa sa loob eh. So hindi ko pa maipakita yung mga mismong ginagawa. By 11 PM we can start. Yun, isa-isa papakita ko kung ano yung mga procedures na gagawin namin, paano natin mapapaganda. Siyempre, kiniklaim na natin sobrang daming marble dito sa New Star. Someday, kapag nangailangan na sila ng restorative works, tayo din ang gagawa. Siyempre. Start na silang gumawa. Yan ang mga kaganapan. Nung first night natin, medyo may kaingayan lang dito sa area. So lahat ng yan kasi puro may mga gaps. So inayos natin yung grouting. Yan, kung makikita nyo, ngayon may grouting. Ipapakita ko yung mga pictures kung saan wala pa siyang grout. Ayan, yan yung mga picture na yan na nakikita nyo. Yan yung before. Tapos, eto na siya ngayon. Pero, inaayos na natin ngayon. Ang isang prevalent problem kasi dito is uneven yung ano niya. Uneven yung pagkaka-install. Which is normal. Natural siya lalo na kapag sa post-construction marble. Medyo hindi talaga natin napa-perfect yung evenness ng bato. Kaya inaayos ngayon. So, ipapakita ko yung yung mga iba pang gagawin. And some other nights, eto katulad nito. Isang sample ng hindi pa nag-grout. So, kung titignan mo, ayan, open siya. So, ganyan din yung mga ibang areas na ginagawa nila Mac ngayon. So, ganyan din ang gagawin, paikot. Fortunately, ito hindi nakasama. Medyo matrabaho, lalo na pag may kasabay. Ayun, isa sa mga experience dito sa Black Rocks. Kasi, merong mga client na established na, kumbaga, nagre-restore talaga kami kasi naluma na yung itsura ng bato, medyo pumusyaw na yung kintab. So, yun yung mga naka-establish na. Pero isa sa pinaka-challenging na mga trabaho natin when it comes sa natural stone is during construction kasi kasabay mo yung gumagawa. Katulad nito. Ayan, kung titignan nyo, ayan, yung mga fit out, hindi pa tapos. So, may mga kasabay kayo na may scaffolding. Yan, marami pang gumagawa, may mga materialis pa. So medyo mahirap sumabay kasi may mga ganyang kasama. Pero, well, we're up for the challenge and most probably, siguro yung third and fourth night hindi ko na mapapakita. Pinakamaganda mapapakita ko sa inyo fifth night kapag tapos na natin yung area talaga. Fifth or sixth night siguro mangyayari yun. Move forward muna tayo sa 4th day in 3, 2, 1. So ayun, today is our 4th day dito sa Cebu. On the way ako sa isang meeting ulit. I'm on my way doon. Tapos let's see kung ano yung maaaring mangyari. Hopefully, syempre ang target naman natin especially in this channel is para ipakita kung ano yung mga growth and steps na ginagawa natin para mapalakas natin lalo yung mga hawak natin na businesses. Sobrang ganda na naging meeting natin. I'll just book my Grab para makabalik na sa place. Pero yun, isa na namang strategy or like isa na namang parang linya ng pwede nating linya ng mga pintong pwede nating buksan para sa mga next step natin dito kung paano natin palalakasin yung Black Rock sa Cebu. And looking very promising ang mga nakikita kong vision or very promising nakikita kong future dito sa Cebu when it comes to how we can serve our hotel, restaurant and resort sectors. And within a few years, I think we're going to be a very prominent figure dito sa Cebu when it comes to natural stone restoration and works. Yun lang, balik tayo ng hotel.
Madami. Sir, say hi to my vlog. Hi! Sa vlog. Good morning! Yeah, ngayong oras ay ano na, mga alas 3, 3:50 nata, no? 3:50 na yun. Boom! You know, naka-prepare na kami para umalis. After a long while of challenges and worthwhile work. Kasi talagang na-extend doon sa trabaho natin sa Bulgari at New Star Cebu. Eh, time naman para mag-enjoy at dito kami pupunta. Ayan guys, ang ating first timer dito sa Cebu. So pagtas ng matinding trabaho, ang daming hinabol. Tara Mac, nakapag-picture ka na ba? Picture So, hawakan. Anong hawakan? Oo, ma'am, may picture natin siya. No, thank you. Thank you po. So pagkatapos ng matinding trabaho, syempre pinakitaan tayo ni Mac ng malupit na gawaan. Wala ka dalang gamit, Mac? Paikutin naman natin siya. Picture ka namin doon. Bilis. Punta ka doon sa ano. Pagkatapos nito guys, dadaan lang kami ng mga souvenir shop. Tapos, punta kami ng Pungko-Pungko. Tabuan mo na. Tabuan mo na. Ay, di ba hindi ba yun yung souvenir shop? Alin? Yung sa may tabuan? Tabuan yung mga kainan. Okay. Bilihan ng food na ano. Pero, ang anuhan talaga, iba-iba pa rin ang bilihan talaga. Meron sa... Tapos didiretso kami ng Pungko-Pungko kasi kung si Mac malakas magtrabaho, malakas din to lumamon. Di ba Mac? Pambawi sa pambawi. Pambawi sa pinagod niya. Go. So okay na tayo sa stop number 1. Actually medyo maikli lang naman yung magiging gala natin kasama si Super Mac ngayon kasi mamaya na rin yung flight niya. Ang oras ng flight niya alas 8. At now is, ano oras na? Right now it's 3:49. So more or less dapat within 2 hours or 2 to 3 hours makapunta na siya sa airport para hindi magkaroon ng aberya. Pero syempre pipilitin natin makapag bili siya ng mga ano, bibilin mo Mac ng mga yun, bibili ng mga otap. Yun naman ang mga sikat dito, otap, dried mango, tapos yung mga dried seafood, pero otap tsaka dried mango ata yung target ni Mac. Tapos makakain sa Pungko-Pungko. Tingnan natin sa may tabuan kasi nandun na rin naman yan. Pero ang Yung alin? masarap yung mga dried mangoes tsaka mga otap. Oo, Pero ang masarap masarap kasi kasi talaga. na ganun, shamrock. Oo. Kung pupunta kayo dito guys, alam ko medyo famous naman na yung brand ni Shamrock. So kung pupunta kayo dito, yun din yung hahanapin nyo. Tapos sa dried mango naman, 70. Tsaka ano, Roskillos. Ay daw sa vlog oh, sabi nila oh. Tsaka Roskillos. Oo, yun, Roskillos. Tapos kami din, may agenda kasi bibili din ng ano, bibili din ng mga pang souvenir sa mga mahal nating client sa Manila. At pang suhol kila mami. Oo, pang suhol kila tita. Pero sa ano yun, lechon ang gusto nila tita eh. Ano nang ano mo? So dito na kami guys sa Tabuan. Tabuan ba o Tabuan? Tabuan. So Tabuan is yung lugar dito sa Cebu kung saan makakabili ka ng mga pangpasalubong. Ayan o. So, pasalubong di Cebu. Ito nakalagay yung presyo. Yan yung mga ano, as in paikot yan. Puro mga pasalubong. Ang famous dito is yun nga, yung mga dried seafood, mga otap, dried mango, yung mga ganon. Yun nga, sikat dito, Shamrock, G7, yung mga ganon. Ay, 7D, G7 tuloy. Ganon din yung price na. Ayun na lang. So, oo. Tigwawalan ko. Ay, baka kasi ilang grams ba yun? Ganyan 100 din grams yan din. eh. 100 grams. Same nga lang sa Facebook 150. Hindi, dito na lang yung Kaya ano, nga. Cebu. Kunin mo yung wallet ko lang. Tanggalin. Okay. So, Ay, mga anak ko na. on the way na kami pa
pungko-pungko sa Fuente. Titingnan natin, Sabado kasi ngayon eh, so titingnan natin kung makakasakay, kung makakaupo tayo agad. Pero hopefully, kasi gusto nating makakain, gusto natin makatry talaga. Kami ni Elaine, pang ilang balik natin dito, pangalawa nga, na tayong dalawa. Second balik namin na magkasama kami, and di talaga namin pinalalagpas. I mean, last time talagang nagpungko-pungko talaga kami. Tapos talagang, kung pupunta ka ng Cebu, hindi pwedeng pupunta ka nang hindi ka magpupungko-pungko. Sayang ang punta mo. Dito ang legit talaga. Tapos ang isa pang tinatry namin, pero ewan ko kung masisingit namin ngayon, yung magbalbakwa. So masarap din ang balbakwa ng Cebu. Tapos paparesan mo ng puso. Puso is like yung rice nila na nakabalot lang sa dahon. Shape ng heart, kaya puso. puso. Pero yun, on the way kami sa pungko-pungko, hopefully makaupo agad para maka-experience naman si Supermac. Ito si Supermac pala, nasa harap ngayon. Hello po. So, tapos na rin siya mag-shopping, and last stop namin magpungko before kami bumalik sa sa tinutuluyan namin, and makapag-prepare sila para sa flight nila. Vlog na. So ngayon nandito tayo sa pinakasikat na pungko-pungko dito sa Cebu City, yung pungko-pungko sa Fuente. So, siyempre, tetestingin natin. Last time nung nagpungko-pungko kami, hindi dito. Hindi kami dito nagpungko-pungko, hindi ko na matandaan kung saan lugar eh. Pero, ngayon, dito tayo kakain. Dito labo. Saan? Dahil dito lang siya. Ayaw mo? Wait na. Baka ng plastic. Yung plastic binibigay. Sorry. So yung manner of eating ng ng pungko. Makuha ka na ng baba mo yung gamit lang dito. Dito ka. So yung manner of eating ng ng pungko-pungko sa mga hindi familiar is yun nakasalang na lahat, or like nakalatag na lahat ng So nakalatag na lahat ng pagkain sa harap niyo. Tapos kukuha lang kayo. Tatandaan niyo lang kung ilan yung kinain. Tsaka kung ano yung kinain niyo. Tsaka may bantayan dyan naman si Kuya eh. So bawal mag 1, 2, 3 dito guys. Ito ang puso. Yan yung puso. Ito yung sinasabi namin guys na puso. Magkano ba to? So yan, ino-open siya na may madalas ang puso, may hiwa siya. Hindi ko makita yung hila. Ayan. Ayan. Hindi ko makita. Ayun. Tapos bubuksan mo siya sa gitna. Tapos, out comes the rice. So, parang mas organic yung lasa niya. Tapos as in, kukuha ka lang, basta tatandaan mo yung kinukuha mo. Tapos yun, may andyan naman si Kuya para i-check ko nakikita ka ba sa video? Ako lang nakikita eh. Nagpakita mo sa naman. Saan mo ilalagay? So ayun, si Mac, may food trip na, tsaka si Elaine. Sa totoo lang guys, si Mac, di ba, lalaki, tapos medyo may kalakihan. Pero duda ko ngayon, mas malaki, marami mang makakain si Elaine eh. Grabe ka sa akin. Dalawang puso, usad na sa akon. Kaginang tulong ang tinjo. 560. Di ba? See nyo guys, kung gaano karami yung kinain namin. Nakita nyo naman. Tapos, tayo na, 560 lang yung total bill. So, bukod sa talagang chow out talaga kayo dito, sobrang mura pa. As in, sobrang mura. Lalo pag mga rito, lahat tao. Panghali ko. 560, sakto. Thank you, boy. Puli lang mo. Kumakain lang. Di, para makaupo sila. Dito lang naman ako. Sabi sa inyo guys eh. Small but terrible yan. Ayun, ito yung bibig oh. Mumuya po. Huwag kayo papaloko sa small stature nito ni Elaine. Kasi kahit maliit to, kala nyo cutie-cutie lang.
Malakas lumamon to. Sa mga inasal, ang minimum yan, mga 4 na kanin. Tinan mo, Depende lang po ubos yan, isang tunggaan lang yan. Ilan lang maubos naman, Kung ilan na po makain nyo, yun na po ang babayaran nyo. At ano lang po yung makukuha nyo dito, yun na rin babayaran nyo. So, laging full pack, sabi ni Kuya. Nagamalagi tao din, no? Oo, Nagalagi? tanghali. Punta kayo Oo. dito, daming tao. Oh, pag tanghali daw, yun. Nano oras nag-abrin eh? Unsa na oras? Tanghali at gabi. Tanghali at gabi daw. So, blockbuster to. Partida nga ngayon Sabado, parang medyo hindi pa siya ganun ka-loaded. Pero siguro kasi oo. Diretso pa yan. Siguro kasi nga, hindi pa naman ano yung oras. Pero, panigurado, mamaya blockbuster talaga to. Mamayang gabi lalo. Bago mag-inom, yun ang masarap. Ayan, yung mga staff nila. Mga solid din yung mga staff, mababait. Kuya, ayga. Ayan, sila kuya. Sila. Mababait ang mga staff. Tuturuan ka, i-guide ka kung ano yung mga pagkain and all. Tulo. Tupat. So, all in all, 10 out of 10 experience talaga. So, mission accomplished na dun sa Pungko. Yeah, ito yon. So, landmark niya. Ayan yung mismong pangalan. Picture tayo. Pungko sa Fuente. So, Picture tayo, Rabi. ito yung street niya. Hindi ko alam kung anong landmark ang malapit, pero tapat nitong Apple Tree Sweets. Dito lang guys, kapag ka, medyo fast-paced, so pagkatas kumain, Tayo talagang, agad. tayo ka kagad para ma-accommodate yung mga iba na gusto pang kumain. Pero ito talagang pinakasikat. Alam ko may mga other pungko place pa, no? Pero hindi as ito yung famous. Hindi, sikat din naman, pero ito Hindi ang katulad nito. pinaka. Ito yung pinaka. Oh, excuse, thank you, Lord. So, that is it guys. Basically, yun lang naman yung naging trip natin, at least kahit Sayang lang paano. hindi kami nakakain ng balpang doon. Hindi napatikim si Mac ng balbak. Hi, te! Hi to the vlog, te. Yun. So, ayun. Tag dito. Sayang din kasi si Mac hindi nakaikot masyado. Pero next time, for sure, kasi babalik kami. Kasi nga nakita niyo naman sa vlog yung mga nangyari. So, for sure, yung Black Rocks team babalik dito. And by that time, kung mas matagal man, edi mas maraming magagawa, mas maraming magiging trip. So basically, that's it. And the next days, wala nang kasama na Black Rocks team. So wala na si Mac. Wala po, sir. Wala na, hindi na namin kasama si Mac. Saan siya? G7 lang, G7. As in G7 lang. Posible. Ayan, no? Sure ka dyan? Yan yung lagi Oh, kong binubo. 37 lang? Ay. Hindi, motor kasi yun. Sobrang lapit lang din pala nito. Kaya nga. Ang galing kong mag-navigate, right? Ayan, thanks to Elaine kasi siya nag-navigate ng lahat. I mean, siya yung nag-book and nag-aayos ng lahat. Nakapag-book ako one time. Medyo okay naman yung place, kaya lang parang hindi ko lang in-expect na gano'n yung ano gaslight mo niya. yung sarili mo. Okay naman yung place, kaya lang paggabi, may maglalambing sa'yo. So, ayun. Mag-stay pa rin naman kami sa Cebu, pero yun nga, kami dalawa lang ni Elaine. So, kung ano man yung mga trip, you'll see in the next video. Matagal pa. Hindi, matagal pa. Tayo. Matagal ako, mga 3 days pa kami dito eh. Pero yun nga. This is the end of this vlog. Maraming salamat. Black Rocks, palakas ng palakas. Sa South Pole. Hindi ko na mapakita yun. Sige. This is the end for this vlog. Maraming salamat sa pag-nood. And Black Rocks lang sa Akalam, palakas ng palakas. The next video will be mga trip na lang namin ni Elaine. See you guys. Bye. Bye ka na, Mac. Uwi na ng Manila si Mac eh. Ano na? Bye-bye Cebu.